morning. Ayan. Magandang umaga at muli, welcome sa lahat ng mga nakasama natin ngayon, katulad ni Ate Christina. No? Salamat po at sumama kayo sa gawain ngayon para masamba natin ang ating Diyos at saka makapakinig ng kanyang mga salita sa pamagitan po ng Bible. No? At ganoon din kay Kuya Melvin, yung dalawa niyang anak ay nandito nung last Sunday, no? Si Carl at saka si Lloyd. Okay? Mamaya ay meron kaming men's ministry. At of course, no, ang pamilya ni Mike nandito, bagamat kulang, no? Kulang, no? Hindi nasama yung iba. Pero nandyan si Ezekiel. Okay? Ayun, no? Nag-hi siya. Oh. Kumbaga sa babae, napintas. Sa lalaki, gwapo lang pala. Yeah, gwapo. Ayan, manang-mana. At of course, si Mabel, si Kuya Mike, tsaka si Olga nandyan. At kasama din natin ulit ngayon, si Jepoy, tsaka si Jen. Okay? Yan. Salamat po sa bawat isa. At dais din po nating i-welcome yung pong mga nasa online natin na kapatiran. Katulad po ni Kuya Bien, tsaka ni Ate Annabel na nasa Laguna, si Ate Weng, Wanda na nasa Singapore, si Tita Ching na nasa San Mateo, si Pastor Jerome nandito rin ngayon, nakasama natin, na nasa Rodriguez, Rizal, no? At Montalban. At si Teresita Panares, okay. Welcome po, no, sa atin pong pananambahan, no? Okay, so ganun din naman si Tessie Buanda, bagamat tagapangarap siya pero hindi po natin siya kasama sa face-to-face, pero kasama po natin siya online. Salamat po sa bawat isa na nagtsatsaga po na pumupunta every Sunday or nanonood sa atin, okay, online, dahil ako po bilang pastor ay ina-appreciate ko po talaga mga presence ninyo. Nakaka-encourage po sa isang pastor na tayo ay mag-gather every Sunday to worship the Lord and to listen to His Word. Okay? Yung po kanyang salita na magsisilbing gabay sa atin kung paano tayo mamumuhay. Okay? So yun po ang pinakadahilan ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po to increase our knowledge, but to be transformed through the Spirit of our God. Okay? Kaya nga po, ang dalangin ko ang bawat isa sa atin habang tayo nakakapakinig ng kanyang salita ay katulad ng kinanta natin, babaguhin tayo ng Diyos araw-araw. Okay? So sa pagkakataong ito, makakarinig na naman ulit tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos na manggagaling po sa John chapter 12, verse 20 to verse 26. Kaya babasahin po natin. Pasensya na po kayo, medyo may technical problem po tayo sa ating mga monitors, pero meron naman po tayo naging solution dito. No? Okay, John 12, from verse 20 to verse 26. Hilingan ko po lahat na tumayo. Okay. At babasahin po natin ng sabay-sabay. Ipagpaumanin mo nila, hindi ako nakapag-prepare ng Tagalog. Pasensya na, ha? Kasi nung araw, mga nakaraang taon, basta't buwan ng wika, bawat isang katagang binitawan ko na banyaga, ay may piso ang makakalista noon. Kaso ngayon, hindi ako nakapaghanda ng Tagalog, no? Pasensya na, ha? So, John chapter 12, from verse 20 to verse 26. Now, there were some Greeks among those who went up to worship at the feast. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. Sir, they said, we would like to see Jesus. So Philip went to tell Andrew, and Andrew and Philip in turn told Jesus.
And Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. I tell you the truth, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me." Manalangin po tayo. Ama, salamat po muli sa pagkakataong ito na binigyan mo kami ng opportunity at strength na pumunta po sa gawain mo, makinig, sambahin ka, mapaglingkuran ka, makapagkaloob, at sa pagkakataong ito, makapakinig po kami ng iyong mga salita. Yung pong salita mo na magbibigay po sa amin ng kalakasan at direksyon kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito. Napakarami pong mga iba't ibang gawain na amin pong ginagampanan, yet Lord, gusto namin na ikaw pong malugod sa bawat gawain namin. Nais po namin paglingkuran ka habang inaantay namin ang muli pong pagbabalik. Kaya naman, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mo na aming mapapakinggan, turuan mo po kami kung paano po namin gagawin ito. Kung paano ka po namin mapaglilingkuran. Salamat po, O Diyos. Gabayan mo po ang bawat sa amin sa pangangaral at pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po matanghal at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang pangangaral at pag-aaral ng iyong salita na siyang magbibigay po sa amin ng direksyon. Salamat po, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, at luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. At yung mga Sunday schoolers natin, ang dami nila ngayon. Hello, ano pangalan? Ha? Angelo. Ayan, meron pa tayong nandito ngayon, no? Si Angelo, sige nga. Angelo, tayo ka nga. Ha? Classmate ni Derek. Ayan. Hindi nakadalo si Derek ngayon kasi medyo nagkasakit yata, no? Pati si Dana nagkasakit, ano? Dahil pati daw si Bree dahil sa naging activity nila kahapon, ano? Nasiraan sila, naputukan sila ng gulong alas 4 madaling araw diyan sa may Commonwealth Avenue. Kaya si Derek daw at saka si Dana ang nagpalit ng gulong. Kaya hindi maganda ang kanilang pakiramdam ngayon. Pero welcome, Angelo. Salamat, kahit na wala si Derek, nandiyan ka. Salamat, kapatid. Saan ka pa galing, Angelo? Sa San Jose del Monte. Okay. Salamat, anak, at nakasama ka namin. Okay. Ayan, si Ezekiel ay sasali sa ating Sunday School. Ayan. Sige. Ezekiel, papanam. Okay. Kel? Agawid? Hindi. Agawid agad. Diyan lang kayo. Ha? Agawid daw, agawid. Akala nyo, Akala nyo, marunong din ako mag-Ilocano. Okay. Okay. Sige po, ang saya, no? Yun ang maganda dito kasi parang pamilya lang, no? Parang nagkikwentuhan lang tayo. Pero anyway, gusto ko pong i-remind, nung nakaraang linggo, natatandaan nyo kung ano natapag-aralan natin. Okay? That we must be fruitful by being faithful. Right?
Okay? Ini-encourage ng ating Panginoong Diyos na dapat maging mabunga tayo sa mundong ito. Okay? At yung ating pagiging mabunga ay magagawa lang natin kung tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, pinaliwanag po natin ng mga nakaraang linggo, yung pong pagiging mabunga natin. At isa doon ay yung ating paglilingkod na ginagawa. Okay? Kasama ito sa isa sa mga bunga. Okay? Na pagdating ng ating Panginoon sa huling araw, yun yung po pinaghahandaan natin. No? Bagamat yung huling araw na yun ay hindi natin alam kung kailan yun. Okay? Pwedeng mamaya lang o kaya anytime or kahit yung mga personal lives natin. Pwede kasing mauna. Okay? Tayo ay mawala na sa mundong ito o dumating ang Panginoon. Kasi wala pong nakakaalam kung kailan ang dating ng ating Panginoon. Kaya nga dapat, yun ang pinaghahandaan natin. At maging yung ating kamatayan, dapat pinaghahandaan natin yan. Dahil once na namatay tayo, either heaven or hell lang yan. Okay? Hindi po nagtuturo ang Biblia ng purgatorio. Okay? Kaya either heaven or hell. For it is appointed unto man to die once, and after that, judgment. Okay? So either heaven or hell. Kaya nga dapat, pinaghahandaan natin. Okay? Yung atin pong kamatayan, katulad kahapon, kasi may funeral service kaming ginawa, no? Kaya hindi lang yung kamatayan natin, kundi anytime pwede rin dumating ang Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, anong mangyayari sa atin? Ano ang dadatnan niya pag dumating siya? Tayo ba ay mabunga? Tayo ba ay nananatiling tapat sa Kanya? Sa Kanyang muling pagbabalik? O yung iba kasi, okay, nagsimula, pero katulad nung mga binhi na napunta sa iba't ibang klase ng lupa. May lupa na along the road lang, kaya ninakaw ng kaaway, ng ibon, ang binhi na yon. Okay? Baka kuminsan ganun tayo na-invite tayo, nakapakinig tayo, masaya natin tinanggap ang mensahe, pero paglabas natin, ay may nakapagkwento sa atin at nawala na yung mensahe na atin pong pinangahawakan. Or, maaaring ang ating puso ay katulad ng lupa na matigang. Okay? Walang tubig, no? Hindi naalagaan. Kaya pagsikat daw ng matinding araw o pagsubok, bumigay, natuyot, hindi nakapumunga. Okay? So, ito po ay ang talinghaga na binitawan ng ating Panginoon ay patungkol sa pagtanggap sa Kanyang salita. Okay? At ito pong Kanyang, tigang na lupa na to ay nagre-represent, at yung araw, matinding sikat ng araw, ay nagre-represent sa mga pagsubok sa buhay. Meron pong ilang tao na nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero nung dumating ang malaking pagsubok sa kanilang buhay, bumitaw, bumigay. Okay? Kaya nga dapat hindi natin hinahayaan na yung mga pagsubok na to dahil lahat po ng tao, okay, ay dumadaan talaga sa pagsubok. Okay? Parang sa ganun, kahit na anong tindi ng pagsubok na yan, lalo pa tayo dapat kumapit sa Panginoon. Lalo pa tayo dapat manalangin at manangan sa Kanya. Yung iba kasi, pagka na may pagsubok, ay bumipitaw na, bumibigay. Okay? So, hindi nakapamunga, hindi lumago, hindi nakapamunga. At yung pangatlo ay yung pong mga napunta raw sa dawagan, sa mga madamong lugar, na kung saan, yun namang mga lust of the world, yung mga pleasures na binibigay ng mundo kasi kasabay nila ang mga damo, okay? Ay hindi rin nakapamunga kasi na-choke, nasakal. So yung isa, bumitaw dahil sa pagsubok. Yung isa naman, bumitaw dahil sa ganda ng buhay. Sumobra sa ganda ng buhay. Na-choke, no? Mga kayamanan, at pleasures ng buhay. Kaya na-choke sila, hindi sila nakapamunga din. Pero may pang-apat na klase ng lupa or sumisimbolo sa ating mga puso. Yung matabang lupa. Okay? Yung apat na lupa na yon, yung po sumisimbolo sa mga puso ng tao. Patungkol sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Yung binhi ang salita ng Diyos. Okay? So, paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos?
hopefully, doon po tayo sa matabang lupa na tinanggap natin ang salita ng Diyos, na alagaan ito, na ingatan, at lumago at namunga. Yan. Kaya nga po yung last week natin, nais po natin ang bawat isa ay makapamunga habang inaantay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon, pero yung bunga na yon ay manggagaling po sa pananampalataya natin sa Diyos. Hindi dahil sa sarili nating gawa, hindi dahil sa kahusayan natin o sa kagalingan natin, kundi nananangan tayo, Lord, salamat dahil sa iyo pong katapatan sa buhay ko, nakukuha ko pong makapamunga. At kasama doon sa bunga na pinag-aralan natin nakaraan ay yung ating paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Okay? Yung ating paglilingkod. Kaya ngayon, ito sumunod na talata, na mga talatang binasa natin, na chronological order po ito. Okay? Sa akin pong pagsasaliksik, sa aking research, ay itong mga Gospels, no? Matthew, Mark, Luke, John, ay may harmony, may pagkakasunod-sunod yung mga yan. So meron po ako naging reference book na kung saan, Bible din siya, na sinulat po ni Dix, no? Na kung saan itong mga chronological events sa buhay ng ating Panginoon o maging ang kanyang pagtuturo, ang kanyang naging karanasan, ay binigyan niya ng harmony. Okay? Yung magkakapareho at kung ano ang magkakasunod. So bagamat last week ay nandun tayo sa Matthew, Mark, Luke, ngayon, pumunta muna tayo sa John. Dahil ito po yung sumunod na mga talata. At dito, kung paano naidugtong natin, may dudugtong natin na kung paano tayo'y tinawag ng Diyos para mamunga at ang isa sa mga bunga na to ay ang paglilingkod. Okay? Ang magandang sumunod na talata ngayon na nabasa natin kanina ay paano tayo maglilingkod sa ating Panginoong Yesus. How can we serve Jesus? Okay? So, titingnan po natin una yung setting. Ano ba nangyari? Bakit nagkaganon, ano? Titingnan po natin, anak, na-advance. Na-advance. Setting lang muna, yan. Sa setting, okay, sa John 12, verse 20 to 21, there were some Greeks, okay, among those who went up at the feast. Okay? So may ilang mga Grego. Yung mga Grego po na tinutukoy dito ay talagang mga Hintil, meaning hindi po sila Jews, Hudyo. Okay? So sa Bible po, dalawa lang klase ng tao, the Jew and the Gentile. So pagka Gentile, all other nations na aside from Israel. Kaya tayo, noong araw, Gentiles din tayo. Pero pagdating ng ating Panginoon, naging tatlo na ang klase ng tao. The Jews, the Gentiles, and the Christians. Okay? So, iba rin po tayo sa pagiging Hudyo. Hindi nung tayo tumanggap sa Panginoon, naging Jew na tayo. Hindi po. Naging Christian na tayo. In Christ. Yung pong ibig sabihin ng Christian. No? Now, itong panahon nila, dalawa pa lang ang tinutukoy na klase ng tao. The Jews and the Gentiles. At yung Greeks na sinasabi dito, mga Grego, talaga mga Gentiles ito, hindi ito mga Greek-speaking Jews. Talaga mga Griego, mga Gentiles na hindi Hudyo, na pumupunta daw doon sa kapistahan nila para sumamba din. So, ibig sabihin, converted into Judaism. Ito mga Greeks na to. Okay? There were some Greeks among those who went up to worship. So, sasamba din sila. Okay? At the feast. Now, tandaan po natin, meron pong unang naging senaryo na si Jesus pumunta din sa templo. Doon po sa temple nila, meron pong tatlong areas doon. The outer court, na naipaliwanag ko nung isang lesson natin dito, the outer court, the holy place, and the most holy place. Sa outer court, lahat ng tao pwedeng pumunta doon. Pati na po yung mga hindi Jew. Sa holy place ay kailangan may sacrifices ka bago ka makapasok doon. At sa most holy place, saserdote lang ang pwedeng pumasok doon. Okay? So doon sa outer court, doon natin nakita nung araw, na pag-aralan natin, na dumating si Jesus doon, tapos nagbebentahan sila. Alala niyo yun? Kwentong yun?
Okay? Yung sinasabi na, and when Jesus entered the temple court, yun, di ba? Nagbebentahan sila ng mga kung ano-ano, ng mga tupa, kambing, baka, at saka mga kalapate. Pero alam naman natin, nakagalit ang ating Panginoong Hesus doon kasi yung daw house of prayer ginawa nilang den of robbers. Okay? So, definitely, marami nakasaksi doon nung nakita nila na si Jesus ay binalibag yung mga mesa. Okay? At probably, itong mga Greeks na to, nakita yun. Na-witness yun. Okay? Kaya, nung sila'y nandoon to worship of the feast, they came to Philip. So siguro nakita nila si Philip, isa sa mga alagad ni Jesus. So they came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, at may request sila. Ang request nila, Sir, we would like to see Jesus. Alam niyo po, isang magandang to, no? Very interesting topic. We would like to see Jesus. Pag sinabi pong we would like to see Jesus, hindi lang yung gusto nilang makita si Jesus. Definitely nakita nila yan. Kaya lang, pwede po natin ituloy, no? We would like to have a conversation. Yan. Gusto po sana namin makausap, makita si Jesus at makakwentuhan siya kung ano. Ngayon, ito si Philip, kaya siguro si Philip ang nilapitan nila, yung pala, kasi yung Philip daw na salita, yung pangalang Philip, ay Greek name daw yun. Okay? So parang familiar tayo dito. Si Philip ito. Greek name. Makaka-relate siya sa atin kasi Grego din sila. So sila ay lumapit ngayon kay Philip. Now, sa verse 22, Philip went to tell Andrew. Hindi na lang siya dumiretso kay Jesus, Pero si Andrew at saka si Philip, in turn, told Jesus. Okay? Dalawa pa sila. Ngayon, kung babasahin po natin yun sa John, yung unang-unang mga verses na John, itong si Philip, okay, ay niyaya din niya, nung nakakilala siya sa Panginoon, nung natawag na siya ng Panginoong Jesus, niyaya niya isang barkada niya, si Bartholomew. At si Andrew naman, ang una niyang pinuntahan noong nakakilala siya sa Panginoon ay yung kanyang kapatid, si Peter. So si Andrew po at saka si Peter, magkapatid po yan. Okay? Si Philip at si Bartholomew o Nathaniel ay magkabarkada. So itong dalawang to ay malamang ay mga mabilis, no? Na makipag-ugnayan sa mga tao. So si Philip, pinuntahan si Andrew, tapos si Andrew at saka si Philip, pinuntahan nila si Jesus. And they told Jesus about the Greeks who want to talk to Him. Okay? So dito po may una na ako nakita, no? Habang on how we can serve our God, Jesus. So how can we serve Jesus? By bringing people to Him. Okay? Minsan po may mga tao sa atin, sa mga kilala natin. Ba't ba pag Sunday, umaalis ka ng bahay, saan ka ba nagpupunta? Ayun, di ba? Mga ganun ba? Kasi nagsisimba po ako, umaattend ako ng isang worship service. Ano yun? Ano yung worship service? Halika, sama ka. Yun. Yun ang mga pwede nating gawin sa panahon natin ngayon. Si Philip, ganun din ang sinabi. Nung kinausap niya si Nathaniel, sabi niya, Nathaniel, natagpuan na namin yung Messiah na inaantay natin. Sabi si Nathaniel, matalino yun, si Bartholomew. Okay? Meron bang propeta na manggagaling sana? Come and see. Ganun lang ang invitation ni Philip. Ganun din si Andrew. Come and see. Okay? So, pwede po nating mapaglingkuran ng ating Panginoong Jesus by introducing Jesus to other people and tell them, come and see. Halika, sama ka. Punta tayo. Ako po'y natutuwa dahil ngayon marami tayong mga bisita na niyaya at tumugon sila sa yaya, sa paanyaya natin. Okay? Kaya nga po, kung kayo nasa mga opisina, may Bible study kayo doon, sa mga schools, come and see lang. Okay? Halika. Sumama lang kayo. Okay?
Naalala ko nung ako'y nag-oopisina pa, no? Na mahilig po talaga ako mag-imbita noon. Nakukwento ko na sa inyo, di ba, na minsan meron akong kinumbida na, na messenger. Okay? Ako po yung section chief na noon. Messenger, halika, may Bible study. Sama ka, mamayang tanghali. Sabi sa akin ng messenger, Bible study? Para sa mga bobo lang yan. Parang gusto ko mag-react Ano ba yung position mo, anak? Pero hindi po ako nag-react. Hindi, sabi ko, tingnan mo lang, sama ka lang. Ganun lang kasimple, no? Huwag tayo magre-react kung meron man silang negative response sa atin. Okay? Huwag tayo mag-react. Kundi, halika, sama ka lang, tingnan mo lang. Come and see. Okay? So, si Philip at saka si Andrew, ganun ang ginawa nila. They brought these people to Jesus. Okay? So, one thing we could do in serving our God is to invite people. Introduce Jesus to them. Okay? Sa mga kapitbahay ninyo. Okay? Huwag po tayong mahihiyang mag-umbida. Naalala ko tuloy nung nag-umpisa ako. Pati po yung nagtitinda nila, di ba, nakwento ko na dito no? Pati yung nagtitinda ng sweepstakes sa harapan ng opisina namin, kinumbida ko yun sa Bible study. Okay, nakwento ko na dito yun, di ba? Ganun po ako kahilig mag-umbida no? Sa mga tao. Okay? Kaya nga, natutuwa ako kay Gerard, kinumbida niya si Kuya Melvin para makasama natin, di ba? At mamaya ang hapon, may men's ministry tayo. Sa mga kasama natin ulit si Melvin. Something like that ba? Kailangan po mag-introduce tayo Isang uri ng paglilingkod yun sa ating Panginoon. Isang uri na, merong ibang mga tao nga, di ba? Parang ang tinuturing nilang bunga nila okay? Ay yung mga taong nayayaan nila sa Panginoon. Okay lang yun siguro, pero sana tandaan po natin na ako, i-consider ko na tayo'y ginamit ng Diyos na mangumbida para sa kanila, pero ang Diyos po ang nagpalago ng pananampalataya ng mga taong yon. Sabi nga ni Pablo, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang nagpalago. Okay? Kaya nga po, ang nagpapalago sa bawat sa atin, ay bagamat siyempre sabihin natin, ang dami kong natutunan sa preaching, pero it is God who makes those faith grow. It is God. No? Ang Diyos po natin. Ako po'y limitado sa totoo lang. Hindi po lahat kaya kong ituro. Pero ang Diyos ang nagpapalago ng ating pananampalataya. Kaya to God be the glory always. Sa Diyos po ang papuri kung tayo po'y lumalago. Pwede niyo pong sabihin, lumago ako sa church na yan kasi yung preaching, ganito, natutunan ko. Pero ang Diyos ang nagpalago ng pananampalataya sa aking puso. Okay? Para hindi po mapunta sa tao ang glory, kundi sa Diyos lamang. So, ganun din po ang gagawin natin. Kung nais po natin paglingkuran ng Panginoon, magyaya tayo ng mga tao. Kung sino man yung, lalo na yung mga ibang naghahanap, wag po nating makakahiyaan na sila'y kumbidahin. Okay? Kahit na manager pa yan, kahit na messenger pa yan, wala po tayong titingnang posisyon. Dahil sa totoo lang po, nung kami po ay nagba-Bible study sa opisina namin, bawat isang mga umaattend sa Bible study, sinasabihan ko sila, magkumpita kayo ng mga taga-department ninyo. Nung una, doon lang sa aming conference room, doon lang sa department namin. Nung napuno na kami at may nagtatayuan na sa likod, sabi ko, teka, gawin natin. Sino mga taga-engineering dito? Pwede ba kayong pagka-Monday, doon tayo sa engineering conference room? Tapos kumbidahin nyo lahat ng mga kilala nyo? Tapos sa mga taga-finance, sa Tuesday naman tayo. So every day, meron kaming ginawang Bible study, depende sa department, pero syempre, minsan lang sila a-attend. Kasi mga engineering, Monday lang, mga taga-finance, Tuesday lang. Pero ako, every day nagtuturo sa kanila. Okay? Pero dumami. Hanggang sa dumating ang time na yung anong tawag doon? Roof deck namin ay may kantin doon na talagang, sabi ko, magkano po ang meal ninyo? Siyempre, sabi mo, palagay mo ng 100. Nung araw na yon. Pwede ho ba kayo mag-prepare ng ganito kadaming tao? Kasi pupunuin po namin itong lugar ninyo. Pero magkakaroon po kami ng Bible study.
sabay kain. Kasi hindi na kayang i-accommodate sa bawat conferences eh. Kantin na pinagganapan namin, kaya malaki ng area. Okay? Sa konting imbitasyon, dumami ang naging Christians. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, isa lang ang imbitahin nyo. Isa lang ang isama ninyo. Magiging exponential ang growth ng Christian faith. Okay? Kasi yung isang yon, mangumbida ng isa, tapos ikaw, isa pa ulit, abay, tuloy-tuloy yun. Right? Isang uri lang ng paglilingkod dito sa Panginoon. Yung ating pangungumbida ng mga tao. Kaya wag po tayong magsasawa na mangumbida sa mga taong ito. Ito po yung unang nakita ko kagad dito sa kwento. Okay? They brought these people to Jesus. Now, okay, sabi po sa sumunod na verse, okay, when Philip went to tell Andrew, and Andrew in turn, and Philip in turn told Jesus, ito naging reply ni Jesus doon sa mga kasama ni mga Gentiles sa verse 23. Sabi po doon, Jesus replied, "The hour has come for the Son of Man to be glorified." Nung nakita niya yung mga Gentiles, lumalapit na sa Kanya. Sabi niya, eto na, dumating na ang oras upang ang anak ng tao ay mabigyan ng kalwalhatian. Alam niyo po, kung babasahin niyo po ang John, lagi pong binabanggit ni Jesus yung salitang the hour. Okay? Naalala niyo sa John chapter 2, nung sinasabihan siya ni Mary na i-turn niya yung water into wine. Anong sabi ni Jesus sa kanya? My hour has not yet come. Pero, ginawa pa rin niya yung himala. Okay? Kasi mai-expose agad si Jesus at pagkatapos, malalaman na siya yung Messiah. Pero hindi pa raw niya oras sa mga panahon na yon. At sa chapter 4, yung John din, okay? Sa John chapter 4, nakipag-usap si Jesus sa Samaritan woman. Sabi niya, believe me, the hour is coming when you neither worship in this mountain or us in Jerusalem, but you will worship the Father in spirit and in truth. The hour is coming. Parang ganun, ano? So, pagdating ng John chapter 7, ang daming beses binabanggit ni Jesus yon. Nung si Jesus ay may kapistahan, okay? Feast of Booths o yung tabernacles, no? Ang Jerusalem noon, sabi ng mga kapatid ni Jesus sa kanya, hindi ka ba sasama? Kasi may Feast of Booths sa Judea. Kailangan makita nila openly yung mga himalang ginagawa mo. Sabi ni Jesus doon sa John chapter 7, my hour or my time has not yet come. Okay? Lagi niya nababanggit yun, yung tinatawag na my time or my hour is not yet come. Pero pagdating dito sa chapter 12, binanggit na niya, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Okay? Okay? Ito na, napapanahon na, and is now here that the Son of Man will be glorified. So, yung pong time o hour na tinutukoy refers to His glorification. Pag binabanggit every time yung my time has not yet come for Him to be glorified, hindi pa napapanahon sa oras na yon. Okay? Kasi kailangan mag-suffer muna siya. Okay? Bago pag nag-glorify siya, then that's it. That's the time that the Son of Man will be glorified. So, nung sinasabi niya, the time or the hour has come for the Son of Man to be glorified, ang tanong, how? How can He be glorified? Paano siya luluwalhatiin ng mga tao? Binanggit po niya, sumunod, I tell you the truth. Unless a kernel of wheat, okay, isang butil ng trigo, ang malaglag sa lupa at mamatay, kung hindi mangyayari yon, mananatiling isang butil lang siya ng binhi. It will remain only a single seed. But if it dies,
Pag namatay yung butil ng binhi na to sa lupa, it will produce many seeds. It will bear fruit. Sa ibang version, ano? It will bear fruit, much seeds. Okay? Mamumunga. Kaya nga, yung pong pamumunga natin ay hindi po dahil sa sarili nating gawa yun. May basihan po yun. At yun ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Yung pong kamatayan niya will bear much fruit. Hindi po ako, siyempre, hindi po ako magsasaka, ano? Okay? Pero alam natin lahat yun. Pag ang isang binhi hindi namatay sa lupa, hindi na ibaon. Okay? Hindi po lalago yun. Hindi po lalaki. Okay? Kailangan magkaroon siya ng dying to itself bago siya magkakaroon ng bunga. Okay? Basic lang po, basic idea ng agriculture itong sinasabi. At ang mga Hudyo, madali nilang sakyan. Kasi ito isang talinghaga eh. Okay? Isang parable. Isang kwento na pwede sa isang practical life, pero may spiritual meaning. Yun pong ibig sabihin ng parable o talinghaga. Isang spiritual story with, isang heavenly story, isang earthly story with a heavenly message. Kaya itong istoryang ito, earthly story, kasi parang isang binhi, isang butil ng binhi, nalaglag sa lupa. Pag namatayan, nabaon, okay, namatay sa lupa, saka lang yan mamumunga. So, merong heavenly message yon. And Jesus, okay, in a parable, He is talking about His death. Kaya, how can the Son of Man to be glorified? How will that be? Kailangan mamatay muna. Kaya nga, medyo prophetic itong sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad at saka sa mga Greeks na nandoon na kailangan mamatay muna ang anak ng Diyos bago siya mag-glorify. Pero ngayon, na nakasama na namin kayo, hindi lang mga Hudyo, okay? Ang dapat na kumikilala kay Jesus, kundi kasama na yung ibang bansa, mga Gentiles, mga Greeks, then it is now time for the Son of Man to be glorified. It will bear much fruit, but we know, dahil dito, His death will produce such fruit. Yung kamatayan po niya. Kaya nga po yung ating pagiging malago o pagiging mabunga, wag po nating isipin na dahil sa sarili nating gawa yun. Okay? Kailangan manangan tayo doon kay Jesus. Dahil kay Jesus, kaya tayo nagiging mabunga. Dahil kay Jesus. Dahil yung kanyang binigay sa atin na pananampalataya. Kung hindi po siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala po tayong magiging bunga. Wala po talaga. Kaya nga, si Jesus po ang siyang sikreto kung bakit nagiging mabunga ang isang tao. Kaya nga kung isang tao ay hindi mabunga, magiging siguro questionable sa kanya kung meron ba siyang Jesus. Okay? At ang isang punto ng isang mabungang tao ay yung pong nakakapagkumbida siya ng mga ibang tao sa pananampalataya. Isa lang yun, pero marami pa po. Okay? Ang uri ng paglilingkod na pwede nating ialay sa Panginoon. Ang pangalawang uri ng paglilingkod on how we could serve God, and mababasa po natin pagkatapos nito, sa verse 23 and 24. Sa verse 25, sabi po doon, the man who loves his life will lose it. Diba kanina sabi natin, kailangan mamatay muna ang isang butil ng binhi para siya'y makapamunga. Pareho lang din yon sa sinasabi dito ni Jesus. Kailangan mamatay muna tayo sa ating mga sarili, okay? Ng eternal life. The man who loves his life, ang sino mang umiibig sa kanyang sarili, okay?
ay mawawala nito. But the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. Ang tawag po dito, paradox. No? Ang paradox po ay isang figure of speech din na may contradiction. Tila baga may contradiction ang mga statement. Loves his life, will lose it. Hates his life, will keep it. Alam niyo po yung contradictions, yung parang katulad po ng, nasabi ko na to dati, yung perdigana, di ba? Alam niyo yung larong perdigana? Okay? Alam niyo yung dama, di ba? Yung dama, kain ka ng kain. Pagka natira ang mga pyesa mo, ikaw ang panalo. Sa perdigana, hindi ko alam kung Pinoy ang may pauso nun, no? Perdigana, perder, yung sabihin ng perder, to lose. Okay? Gana is gain. If you lose the game, you win the game. If you lose all the pieces, you win the game. Yun ang perdigana na laro. Okay? So, ang gagawin mo doon sa dama din ang position nun eh. Parang dama din eh. Pero ang gagawin mo ngayon, pakain ka ng pakain. Parang sa ganon, maubos ang pyesa mo at siya ang pinakamaraming pyesa, panalo ka. Ubusan. Kaya baliktad, di ba? Ang tawag po doon, paradox. Yun ang ibig sabihin ng paradox. Baliktad. Okay? Ikaw ang natalo, supposedly, kasi nakain lahat ng pyesa mo, pero ikaw ang panalo. Sino mo marunong maglaro ng perdigana dito? Si Mike lang. Tsaka si Henry. Si Delmar, di ka marunong mag-perdigana? Marunong din, perdigana. Ayan, okay? So, ganun po yung laro ng perdigana, no? Kaya, ano din yun? Mag-iisip ka din yun kung paano mo ipipwesto yung mga pyesa mo na pagka may pinakain ka, sunod-sunod na niyang kakainin yung iba mong pyesa. Kailangan magaling ka rin pumwesto ng pyesa mo doon, right? Okay? So, meron din pong ganun na klase na paradox na kailangan if we love or if we want to have eternal life, we must lose this life. Kaya alam, mabigat yung ginamit ni Jesus eh. We must hate our life. The man who hates. Parang mabigat eh, no? Parang kamuhian. Parang, di ba parang muhi eh, no? Pero, pwede ba natin kamuhian ang buhay na to? Yan ang tanong, di ba? Anyone who loves, hindi ba natin pwedeng mahalin ang ating buhay and at the same time also gain eternal life? Kailangan ba talaga kamuhian natin ang buhay natin ito? O kaya lang siguro namumuhi lang tayo sa buhay pagka may problema. Pag nag-away tayo ng ating mga asawa, muhing-muhi tayo sa buhay. Diba? Okay? Pero hindi yun eh. Kundi merong sinasabi dito si Jesus na spiritual paradox. Okay? And that is experiencing life by enduring death. Okay? So how can we serve Jesus? Katulad nung kaninang binabanggit natin, by dying to one's self. Paano ba yung dying to oneself? Pwede ba nating ipakita kung paano ba natin, how can we die to ourselves? How can we die to ourselves? Paano ba natin ipapakita yon na tayo ay patay na sa ating mga sarili? Yeah, parang ang hirap ng practical aspect nun. Practical na bagay, ano? Halimbawa, tingnan niyo po. Ito na lang, sample, ha? Pagka mayroong patay, yan, may patay, halimbawa, no? May patay. Tapos ito ngayon. Uy, bumangon ka na dyan. Inuman tayo. Palagay mo magre-respond yung patay? Yun. Yeah? Yun yan, no? May patay. May patay. Patay talaga, ha? Uy, alam mo, si Mari, ganun, bla bla bla, si Mari. Sa palagay mo, yung patay, oo nga. Baka tumakbo tayo na, ano? Baka tumakbo tayo, Sumagot yung patay, no? Okay? Ibig sabihin,
yung patay, hindi na siya responsive. Hindi na siya tumutugon sa anumang yaya ng sanlibutan na alam niya hindi makakalugod sa Diyos. And that is dying to oneself. Okay? Hindi na tayo tutugon sa mga takbo ng sanlibutan, mga yaya ng sanlibutan. Okay? Yung bang mga yaya nila na magdudulot sa atin ng paglayo mula sa Panginoon. Ito po nakakalungkot no? Dahil kung minsan, nandun na tayo sa church, tapos biglang magkakayayaan. Okay? Na malalayo tayo sa church. Mahihiwalay tayo sa church, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yan. So, dying oneself is more of experiencing life by enduring death. Ang hirap kaya yon, di ba? Yung bang magyayaya sa'yo, uy, inuman tayo, uy, punta tayo sa ganito, may bisyo tayo, ganito. Tapos hindi ka tutugon. Patay na ako sa sarili ko eh. Yeah. Yun ang sagot. Sorry pero patay na ako sa sarili ko. Gustong-gusto ko yan. Alam mo, gustong-gusto ko yan. Pero, hindi na pwede. Patay na ako sa sarili ko. Yun naman pala no? Yun di ba? Nila, okay na okay? So, kukonsider natin yung anything na alam natin it will not glorify our God, anumang bagay, anumang activities that will not glorify our God, hindi na natin papatulan. That is dying to oneself. Okay? Yun yung the man who hates his life in this world will keep it. Yeah, tingnan niyo ito. Ano ang binavalue natin ng gusto sa mundong ito? Ano ang binibigyan natin ng halaga sa mundong ito? Siyempre, pamilya, relasyon, yan ang binibigyan natin ng halaga. Paano ngayon kung yung pamilya mo, aayain ka para hindi ka manampalataya sa Panginoon? Ayun. Doon na ngayon magkakaroon ng contradiction. Sinong pipiliin mo? Panginoon o yung pamilya mo na naglalayo sa'yo sa Panginoon? Yun ang dying to oneself. Kasi kung binavalue natin ang family natin, rather our faith in God, ay wala. We are not dying to oneself. Kasi lumalayo tayo sa ating Panginoon. We are loving ourselves. Kasi, alam mo naman kasi, Pastor, pagka iniwasan ko yung mga kamag-anak ko dahil sa pag-attend ko sa church at gusto nila, kasama nila ako dahil ayaw nila na uma-attend ako ng church. Pagka ako umattend ng church, sasama ang loob nila sa akin Ayun. Hindi na sila makikipag-usap sa akin. Yun, yun yung dying to oneself. Okay? So again, napakahirap nitong dying to oneself. Dahil yung mga binavalue natin ay kailangan kapalit yung ating pag-value sa ating Panginoon. Mas bibigyan natin ng value ang ating Diyos. Halimbawa, pananalapi, pera. Di ba? Naalala niyo yung rich young ruler na Rabbi, teacher, ano po dapat kong gawin to inherit eternal life? Di ba? May tanong na gano'n, You know the commandments? Ay, nasunod ko na po yan mula sa pagkabata ko. Okay? Nung nakita ni Jesus na siya'y mayaman, go, sell your possessions, and give it to the poor. Then follow me. Narinig lang yata nung mayaman sell your possessions and give it to the poor. Hindi yata niya narinig na, follow me. Ay ayaw niya, iniwanan niya, tumalikod siya. Okay? So, bakit? Mas binavalue niya ang kanyang possession. Okay? Pero, ano lang yun ako naniniwala hindi naman sinasabi ng Panginoon na kamuhian natin ang pamilya natin or wag tayo magsipag para magkaroon tayo ng kabuhayan kasi
Ang sinasabi lang ng ating Panginoon dito, huwag natin uunahin ang ibang mga bagay ng higit kaysa sa Kanya. That is dying to oneself. Lahat ng bagay, ipapasailalim natin sa ating Panginoon. Okay? Anumang bagay ang makakapagpalayo sa atin mula sa ating Diyos, tatanggihan natin. That is dying to oneself. And I do believe, naniniwala na naman ako, na ang sino mang may pananampalataya sa ating Panginoon, pagka inuna natin siya, kasama naman din ang prayer doon, kasama din yung pag-share natin ng gospel, the whole family will also come to Jesus. Diba? Sabi nga ni Paul doon sa jailer, how can I be saved? Sabi ni Paul, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household shall be saved. Yan, pinangahawakan ng iba yan, di ba? Believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household shall be saved. Pero kung titingnan niyo po, yung sumunod na verse doon, and they shared the word of God to the household. Siniran din muna nila bago sila nagkaroon ng pananampalataya. Kasi kung minsan tayo, pray, Lord, I claim your promise. You have said in your word, believe in you, and me and my household shall be saved. Lord, I claim your promise. Pero hindi naman siya nagsishare sa family. Okay? Kaya wag po natin i-out of context itong promise na to. If we really want our household to be saved, then share, introduce Jesus. Bring them to Jesus. Babalik tayo doon sa umpisa, sa first point natin. Kaya nga po, itong paglilingkod natin sa Panginoon, titingnan natin ang ating mga sarili. Okay? Tayo ba ay a-attend lang ng church sa panahong komportable tayo? O kahit na meron tayong mabigat na karamdaman or problema, a-attend pa rin tayo sa church? Tayo ba'y a-attend lang church pagka tayo ay kumbinyente lang? Ay ayoko umattend ngayon sa church kasi narinig ko sira ang aircon nila Mamamaypay lang kami doon. Ay attend tayo ng church kasi doon malamig, masarap matulog. Mabuti na lang, konti tayo. Kasi lahat kayo nakikita ko kung sino natutulog. O wag kang pipikit. Namumungay na yun. Kasasabi ko lang So sana hindi dahil sa konbinyente, kundi dahil we die to oneself, and as we go to church, listen to His word, we could serve Jesus. We could serve Jesus. Okay? So that is dying to oneself. Hating yung value sa atin na mas mataas. Binavalue natin ng mas mataas kaysa sa ating Panginoon. Kaya nga yung ating mga wants, yung mga desires natin, yung mga loves natin, will always be secondary. Hindi sila magiging primary. Ang primary natin, si Jesus. That is yun lang sinasabi ni Jesus dito. Hindi naman niya sinasabi na parang iiwan mo pamilya mo. Hindi. Naniniwala nga ako habang naglilingkod tayo sa Panginoon at nag-share tayo ng word sa ating family, I do believe na si Lord ibibless palalo ang ating family. Pagka inuna natin si Lord kaysa sa ating mga ibang mga activities, ibibless din lalo ni Lord ang ating mga opisina, ang ating pag-aaral, ang ating pagninegosyo. Unahin lang natin muna si Lord. Yun po sinasabi dyan sa dying to oneself. Ganun lang po kasimple yun. I-renounce natin yung ibang mga bagay kung ito ay makakahadlang sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. The man who loves his life will lose it, while the man who hates his life in this world will keep it for eternal life. So that's the second point na nakita ko dito on how we could serve God. Okay? By introducing other people to Jesus and by dying to oneself.
At ang pangatlo na nakita ko po na kung paano po tayo makapaglilingkod sa ating Panginoon ay sa verse 26 po. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. Okay? So how can we serve Jesus? By following and being with Him. Susunod tayo sa Kanya. Okay? Actually, yun ang laging sinasabi niya sa mga invitations niya. Ang invitation ng mga disciples sa ibang tao, come and see. Ang invitation ni Jesus, every time, mababasa natin sa gospel, come, follow me. Okay? So, kay Peter at saka kay John, at saka kay James, yun ang sinabi niya, come, follow me. Kay Matthew, yung tax collector, nung nakita niya, sabi niya, come, follow me. Yun po laging invitation ni Jesus. Tayo, ang invitation natin, come and see. Come and see the Lord. Parang, we want to see Jesus. Sabi ng mga Greeks. Kaya nga, ang invitation natin, come and see. Halika. Okay? Pero si Jesus, ang invitation niya, pag siya tumawag sa atin, come, follow me. Okay? So, we need to follow Jesus. Lahat ng tinatawag niya, laging ganon. Kahit yung rich man, okay? Nung sinabi niya, go, sell your possessions, give it to the poor, and follow me. Kaya lang tumanggi. Okay? Pero every time Jesus invites us, it's always to follow Him. Okay? Not to follow the pastor. Kasi merong iba ngayon, no? May ibang mga pastor na medyo tumatagilid dahil may mga tinuturong mali, no? Nakakalungkot mang-isipin. Napag-aralan natin ito sa Bible study natin. Now, meron pong ilang mga tao, still, they continue to follow the pastor. Even the teachings are nalalayo na, no? Hindi na nagiging biblical. Kahapon, kagabi, pagkatapos po ng ating funeral service dito, ako po'y nagpunta sa school namin dahil faculty meeting namin. Sabi ng iba, akala ko wala ka kasi meron kang funeral service. Kaninang umaga ay natapos din agad eh. Tsaka nagpagpag muna ako dito. Tawa sila lahat. Sobra ka naman. Dito ka man nagpagpag. Joke ko lang sa kanila yun. Pero tapos, no, habang kami kumakain, napag-usapan na naman namin yung false teaching na yun. Lahat sila nalulungkot, lahat kami ay... Yun ang problema kasi may mga estudyante kami na follower pa rin ng pastor na yun. Makikita mo sa post niya, halatang halata eh. At maraming iba, ganun na, they follow the teaching of that false, sabihin natin, of that pastor. Okay? Praise to God Most High. Wala pong problema doon. Okay? Pero meron pong nabago sa teaching na si Yahweh is the evil God. Kaya nga merong isang member ng isang church sa FCC na ganun din ang kanyang comment. Praise to God the Most High. Sumagot ako, Amen. Purihin si Yahweh El Elyon. Kasi yun ang ibig sabihin ng Most High El Elyon. Okay? Kaya nakakalungkot po, no? Pero ang dami po, they follow the pastor rather than follow the Word of God. Okay? So, na-share ko na po ito. And ako, talagang inuudyo ka na ako ng banal na espiritu. Yung mga estudyante po namin na ganito po ang nakiging stand nila, following the pastor, sabi ko sa kanila, piniem ko na sila isa-isa eh. Brad, sa pasukan kita tayo tapos magkape tayo. Parang sa ganon, ma-sharean ko siya about God's Word. About the truth that Yahweh El Elyon is one and the same. Sa kanila, pinaghiwalay nila yon. Si Yahweh, evil God, si El Elyon, ang true Father ni Jesus. Okay, nakakalungkot po yun, no? Kaya, I'm trying to reach other people as much as possible. Bakit? We want them to follow Jesus and not the pastor.
Pag meron po akong binitawang pangangaral na hindi po ayon sa itinuturo ng Biblia, correct me agad ha. Ayun ang maganda kasi sa amin, meron po kaming mga accountability partners. Okay? Meron pong nagtuturo, naggagabay sa amin. Ang problema, pagka ikaw ang pastor at walang gumagabay sa'yo. At kung ano nang sabihin mo, sunod lahat ng tao. Now, follow Jesus. Follow Jesus. Yun po yun ang magiging natin on how we could serve Him. Okay? So, sa pagsunod po natin sa Kanya, we must acknowledge His leadership. Yung pangunguna ni Jesus. Sa Kanya po tayo dapat may confidence. Ang full trust natin, ang obedience natin, nasa ating Panginoong Jesus. At tandaan natin, yung acknowledgement natin sa Kanya as leader, siya ang nauuna. Sumusunod lang tayo. Kasi kung minsan, pinangungunahan natin siya. Okay? At parang, Lord, kung saan ako, doon ka, sumunod. Hindi, kung saan siya, doon tayo susunod. At ang pangatlo nun, sa pag ina-acknowledge natin ang leadership niya, dapat may continuity ang progress natin, yung paglago natin. Kasi kung saan pupunta ang ating Panginoon, susunod tayo, hindi yung susunod lang natin ng tanaw. Susunod tayo. Kasi baka may tinatanaw lang natin, saan ba nagpunta? Ay, ang layo na niya. Pero hindi tayo sumusunod physically, no? So, kaya nga papasok dyan yung being with Him. And where I am, my servant also will be. So, hindi lang tayo susunod sa Kanya, kundi sa kasama pa natin siya. Lagi nating titingnan na anumang mga discomfort ang Kanyang mararanasan, dapat damhin din natin yon. Kaya nga po, ang pagsunod sa ating Panginoong Yesus ay hindi po puro comfort. Si Jesus nga mismo may pinagdaan ng suffering. May pinagdaan ng death. Bago magkaroon ng bunga, bago nagkaroon ng Christian faith, kailangan muna niyang mamatay. The same is true sa atin. Kailangan din nating mamatay sa ating mga sarili para fully makasunod tayo sa Kanya. Makasama natin siya. At tandaan natin, binanggit dyan, whoever. Ibig sabihin, dito, sa panahon na to, ang sino man. Sino man. So, hindi na mga Hudyo lang, kundi lahat, sino man, anyone who wants to serve Jesus must follow Him. Kaya kasama na dito, na tinutukoy niya, anyone. Kasama na kayo doon, mga Greeks. Kung babalikan natin yung senaryo. Kasi nung kinikwento niya to, kasama yung mga Greeks na gusto makipagkita sa Kanya. Now, whoever serves me must follow me. Sinasabi na niya ngayon sa mga Greeks doon. Okay? Any one of you, even Greek ka pa, even Gentile ka pa, if you want to follow me, if you want to serve me, follow me. At kung saan ako nandoon, be there also. Whoever believes in Him shall have eternal life. So yung whoever na yon, hindi lang porket Hudyo. Lahat po ng tao. Universal na tong invitation niyang ito. Okay? Dati, parang the Jews lang are chosen people, no? Pero ngayon, inopen na nila. Inopen na ng Diyos. Ang gospel sa lahat. Whoever believes. Hindi lang sa mga Jews. Kasi yung mismo mga Jews, sila mismo ang tumanggi kay Jesus. I came to my own, and my own did not receive me. Okay? Kaya nga po, in order for us to serve Jesus, we must follow Him and be with Him. Whether discomfort yan or comfort yan, okay lang. Continue to be with Him because He is with us. Okay? Sinasamahan niya tayo kahit matindi ang pagsubok natin, nandyan siya. Okay? Hindi niya tayo bababayaan. Talagang lahat ng tao dumadaan sa pagsubok. Okay? Kahit kuminsan nga, alam niyo po ako, aminin ko sa inyo,
May mga times, siguro nakikinig yung anak ko, si Oliver. Okay? May mga times na bago ako matulog, bago ako nagpipray ako, bago ako ay naaalala ko po yung nangyari sa anak ko, no? Kay Oliver. Okay? Talagang sumasagi yun. Okay? Yung bang, kasi nakayakap ako sa kanya noon eh. Kitang-kita ko po yun nung gumanon yung ulo niya, tapos tumirik yung mata, tapos bumula yung bibig. Okay? Sabi ko, Lord, please have mercy. Okay? Please have mercy. Minsan sumasagi sa isip ko yun, parang, Lord, tatakot ako. Pero, the Lord, okay, discomfort yun, discomfort yun. Pero the Lord always assures me of His grace and mercy. Sabi ko nga sa inyo, pati prayer ko noon, na-transform. Usually, ang prayer natin, Lord, please, huwag niyo muna kunin ang anak ko kasi marami pa siya magagawa para sa inyo. Bata pa po mga anak niya, mga apo ko. Hindi ganun eh. Lord, have mercy. Yun lang ang binanggit ko noon. Not because He is young, but because of your mercy. Please have mercy. It's all about His mercy. Na kung minsan tayo, gusto lang natin comfort in life. Pero there are times na kailangan may discomfort din tayo in order for us to serve Him more, to follow Him more, and be with Him more. Okay? So, hopefully, mga kapatid, wag lang natin tingnan yung ganda ng buhay. Kasi kahit na malaki ang pagsubok na pinagdadaanan natin, the more na ma-appreciate natin ang kilos ng Diyos. Kung minsan pagka maganda ang buhay, kumbinyente tayo, wala tayong masyadong iniisip, ay nako, doon pa tayo nawawala sa Panginoon. Okay? Katulad ng binanggit ko kanina, yung iba't ibang uri ng lupa, pagka sobrang daming pagsubok, bumibigay. Pero pag sobrang ginhawa din, bumibigay. Okay? Whether malaking problema or nasa comfort zone tayo, sana wag tayong bumigay. Still, we serve the Lord. At finally, sabi ni Jesus sa verse 26b, and my Father will honor the one who serves me. There is a reward of serving Jesus. How will the Father honor us? Hindi po binanggit eh. Hindi ko rin po alam ang sagot. Okay? Pero definitely, that's a promise that anyone who serves Jesus, the Father will honor him. Ano man yun, kung ano man klase ng honor, okay, ang gagawin ng Ama. But definitely, there's a promise of honoring the one who served Jesus. Kaya nga, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at masumpungan niya tayo na naglilingkod sa Kanya, definitely, pagdating natin sa Kanyang kaharian, the Father will honor us. Kaya nga, ang encouragement ko sa bawat sa atin dito, serve Jesus. Nandun na rin lang tayo eh. Yun na rin lang ang pangalan natin eh. Servants of Christ. Panindigan na natin yun. Ipaglingkod natin sa Panginoon. At masasabi natin, truly I am a servant of Christ. As a challenge to everyone. To serve Jesus is to constantly engage in activities that would glorify His name. Activities that would glorify His name. Therefore, let us introduce and bring people to Jesus. Renounce everything we have for His sake and continually follow the path Jesus walked on, whether comfort or discomfort, and be in His presence. Let our life be marked by a desire to serve Him for His glory and for His purpose. Manalangin po tayo. O Lord,
Salamat po, Panginoon, sa muling paalala mo sa amin na ang buhay na ginugugol namin dito ay gamitin namin upang paglingkuran ka. Ano man pong activities namin, gagawin namin ito as part of our service to you. Yet, Lord, may mga activities kami na hindi po glorifying sa iyo. Kaya patawarin mo po kami. Nawa, anuman po ang gagawin namin, always it will bring glory to you, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagtugon sa amin po mga katanungan. Paano ka namin mapaglilingkuran? Salamat po, O Diyos, dahil nakita po namin na pwede ka namin paglingkuran kahit sa mga maliliit na bagay. Pag-iimbita ng mga tao para ipakilala ka, pagsunod sa iyo, at laging manangan sa iyong presensya, at higit sa lahat, i-renounce namin ang mga bagay na inuuna namin kesa sa iyo. This time, Lord, you will be our primary motive. All other things will be secondary. Salamat po, Panginoon, sa reminder na binigay mo po sa amin ngayong umaga. Salamat po, O Diyos.